Baby, tara, ulitin ulit natin. Tingnan mo kung gaano ka ka-excited. Buntis si Panpan. Sobrang pigil na pigil ka na, no? Honey, Masakit talaga yung tiyan ko. Gusto ko nang pumunta sa ospital. honey, Madrasta, kayong dalawa. Baby, papaliwanag ko. Hindi ito yung iniisip mo. Joe Kai, niloko mo ako. At pati pa kay madrasta ko. Sasabihin ko to kay dad. Panpan, wag, hindi pwede malaman ni Guxiao. sa totoo lang, napag-usapan na natin, na alisin siya, at agawin ang lahat para sa atin. Mas mabuti na rin gawin na natin ngayon. Zeukai, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Ah, Sergio, pakidama ang aming pakikiramay. Tapos na po ang investigasyon sa lugar ng krimen. Ang ikinamatay ng anak niyo ay itinuturing na pagpapakamatay. Pakisign po rito. Anak ko, totoo bang nagpakamatay siya? Dad, Kasalanan ko, binaygo ko si Panpan. sinabihan niya akong lumabas para bilhan siya ng paborito niyang plum. Cake, lumabas lang, naman ako sandali. Pero hindi ko akalain na mauwi siya sa prenatal depression. Akin lahat ng sisi. Kung hindi ko siya iniwan mag-isa, hindi niya gagawin yun sa sarili niya. Honey, alam ko na siya lang talaga ang nag-iisang anak mo. Sobrang mahal mo siya. Alam kong ang pagkawala ni Panpan, matindi ang tama sa'yo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mabigyan natin ng katahimikan si Panpan agad. Mukhang hindi alam ni Guxiao. Ito ang nangyari. Kung hindi, sasama ng ugalin un. Kapag nalaman niya, pati tayo damay. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman. Sa huli, mga patay na tao, hindi na nagsasalita. Akala nila, niloloko na nila ang lahat. dad, tulungan mo ako. Si Joe Kai at si madrasta, gusto nila akong patayin, at kunin lahat para sa kanila. Panpan. Pero hindi nila alam na nagsimula na ang plano ko sa paghihiganti. Panpan, kung buhay lang ang kapalit, madali lang yun para sa kanila. Hintayin mong matapos ang ikapitong araw ng kamatayan mo. Sisiguraduhin kong ipagdasal nilang mamatay na lang sila. Dad, nandito ka. Hindi mo ba minsan nararamdaman na ang unfair talaga ng buhay? Si Panpan, napakabait talaga niya. Bakit siya nagkaroon ng prenatal depression? Ang bata-bata niya pa, biglang nawala na lang. Kahit madrasta lang ako ni Panpan. Palagi naman niya, akong tinuturing na, totoong nanay niya. Ilang araw lang ang nakalipas. Sabi niya, pagkatapos ipanganak ang baby, dapat daw, mag-trip ang buong pamilya natin. Oo nga, mas malapit pa nga si Panpan sa'yo. Kaysa sa akin. Kaya ko nga, pinayagan kang mapabilang sa pamilya ko. Dad, kamusta na yung sinabi ko? Napag-isipan mo. Panpan. Nag-iinarte ka na naman ba? Tignan mo naman, ipinapakilala pa kita ng mapapangasawa. Wala ka namang interes. Sa tagal ng panahon, sobrang busy mo. Si Auntie Ye naman, ang nag-alaga sa akin. Sa'yo rin naman, sobrang alaga niya. O baka naman kasi, iniisip mo si Auntie Ye dahil tagapamahala lang ng bahay, hindi bagay, sa'yo na anak ng boss. Sige na. Maglaro ka na mag-isa. Kausapin ko lang si Auntie Ye sandali. Auntie Ye, hanggang dito lang ang kaya kong itulong sa'yo. Sa'yo na ang susunod. Sergio, huwag mong seryosohin. Ang sinasabi ni Panpan, wala talaga akong inaasahan. Shenwen. 4 na taon na tayong magkakilala, di ba? Bihira na aprubahan ka ni Panpan. Subukan kaya natin? Honey, bakit bigla kang naglabas ng ganitong usapan? Ang dami pa nating aayusin para sa libing ni Panpan. Mas mabuti pang umuwi ka muna at magpahinga. Dito kami ni Naxiaokay, sa tabi ni Panpan. Nga, Dad, magpahinga ka muna. Ngayong wala na si Panpan. Dapat mas alagaan mo palalo ang sarili mo. Sige na. Nandito naman kami. Hindi mababahala si Panpan.
Honey, Tama na, honey. Umuwi ka na at magpahinga muna. Mahal, napansin mo ba kung paano tumingin sa atin si Gus kanina? Sobrang nakakatakot talaga. Uy, sa tingin mo ba, may nahalata na siya? Si Gus, matagal ng tuso. Hindi siya basta-basta naloloko. Kapag nalaman niya na may pinaplano tayong palihim laban sa kanya, siguradong yari tayo. Buntis ako. Sa anak mo. Kaya hindi mo pwedeng talikuran kami, ha? lagi namang lihim ang mga tagpuan natin. Hindi ito nabubuking. Tapos, inaasar pa natin, ang anak niyang babae, hindi niya yon palalagpasin. So, kung ganun, bakit hindi na lang natin ituloy-tuloy lahat? Kailangan mong alisin siya sa daan. Kapag natiyak nating wala siyang tagapagmana, pagtapos nun, harapin natin siya. Pakasalan mo ako sa pamilya Gus. Alisin ang anak ni Gus, at kunin ang mana. Hindi ba? Yon naman talaga ang plano natin simula't simula. Ngayon, ako na lang ang natira sa tabi niya, na posibleng magmana. Ako, ang kanyang tapat na manugang. Basta pareho natin, gampanan ang mga papel natin ng tama. Sa hinaharap, ang kumpanya niya, ang pera at status niya, lahat yon atin na. Mahal, ang galing mo talaga. Mas magaling ka pa sa inutil na si Gus GC. Mas magaling ka pa sa inutil na si Gus GC. Siyempre naman. Pero, kung magagawa natin to, nakadepende yon kung makikipagtulungan ka. Makikipagtulungan ako, promise. So, practice natin. Kung paano tayo magtutulungan, hindi mo ba, mas nakaka-excite? Gawin to dito. Tama na. 6 na araw na lang. Pan. Malapit na. Baby, nandito na ako. Tama na. Paano kung bumalik si Gus? Dapat, nasa punerarya siya ngayon, umiiyak sa harap ng bangkay ng anak niya. Halika na, tulungan mo akong maglabas ng sama ng loob. Mahal, bakit ang aga mong umuwi? Kay, anong ginagawa mo rito? Tay, ako po. Si Kai nag-aalala dahil sa pagkawala ni Panpan, kaya pansamantala siyang lumipat dito para tulungan tayong alagaan. Mabuti naman. Alam kong pwede akong umasa sa'yo. Mahal, pagod ka na siguro. Kuha lang ako ng tubig para sa'yo. Chen Wen, tumataba ka ba nitong mga huli? Parang lumalaki ang tiyan mo. Hindi naman po. Siguro pagod lang talaga ako nitong mga araw. Medyo bloated lang. Sige. Pupunta muna ako sa kwarto ni Panpan para magligpit ng gamit niya. Huwag niyo akong gambalain. Grabe, muntik na akong himatayin sa kaba. Panpan, iniwan mo si tatay mag-isa. Ano nang gagawin ko ngayon? Alam mo namang, matanda na ako. Balak ko pa naman ibigay sa'yo ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Ngayon wala ka na. Kanino ko kaya ipapamana? Magaling naman si Kai. At magaling siyang manugang. Sa tingin ko, maayos siyang tagapagmana. Pero, hindi pa rin siya tunay na pamilya. Paano kung mag-asawa pa siya ng iba balang araw? Hindi ko naman siya mapipilit na magpabastektomy, di ba? Panpan. Ang hirap mo talagang gawing anak ang tatay mo. Mahal, ang talino mo talaga. Listado mong lahat ng iniisip ni Gus. Pero, totoo bang magpapabastektomy ka? Ang bobo mo naman, syempre magpapanggap lang ako. Sa memorial, sabay ka lang sa palabas ko. Limang araw na lang. Huwag mo akong biguin.
Umalis ng maaga ngayong umaga ang anak na babae ng pamilya Go. Ang mawala ng anak sa gitna ng buhay, siguradong, sobrang hirap ni Mr. Go ngayon. Nga, at ang mas malala pa. Ngayon na wala na si Miss Gyu. Walang magmamana ng buong negosyo ni Emer Gyu. Panpan ko. Honey, paano na ako mabubuhay mag-isa kung wala ka? Honey, gising ka naman, please. Zukay. Kahit gaano kasakit nararamdaman mo, huwag kang magpapadala ng sobra sa harap ng tatay mo. Huwag mong hayaan lamunin ka ng emosyon mo. Honey, vasectomy ako. Para sa'yo, para lang ipakita na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Honey, please buksan mo naman ang mga mata mo, tingnan mo ako. Nakakalungkot talaga ang mag-asawang yan. Nga, bagay na bagay pa naman sila, ngayon pinaghiwalay pa ng kamatayan. Sino ba namang mag-aakala na si Little Kai ay ganyan katapat, tamang-tama ang pinili ni Panpan? Tulad nga ng kasabihan, ang manugang ay parang kalahating anak na rin. Kahit wala na si Panpan, si Little Kai, anak pa rin natin, kampante tayong iwan. Ang kumpanya sa kanya. Dad, ang tatay. Tatay pa rin habang buhay, hindi na makakasama. Sa'yo si Panpan, kaya simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Dahil hanga ako sa sinseridad mo. May importante rin akong sasabihin. Napagdesisyonan kong ibigay ang Go Group kay Joe Kai. Ha? Simula nang mawala si Panpan, nawala na ako ng gana sa mga bagay dito sa mundo. Kaya ipapasa ko na kay Joe Kai ang posisyon ko bilang CEO. Sa ika-7 araw ng pagpanaw ni Panpan, magsasagawa ako ng memorial service. Akala ni Kianwen Tuso daw ako, napaikot ko pa siya. Bago pa, magsimula ang lahat. Hindi pwede, hindi pwede to. Dad, ikaw ang nagtatag ng kumpanya. Anong karapatan kong manahin ito? Bukod pa doon, ako rin ang may kasalanan. Kung bakit nangyari ito kay Panpan. Ang bigat ng konsensya ko, Dad. Ang tagal mo na sa akin, pero hindi ka pa rin natuto. Kung hindi lang gusto ka ni Panpan noon, hindi ka naman sana pinayagan dito sa pamilya natin. Ang tawagin mo pa rin akong, Dad, kahit wala na si Panpan. Ibig sabihin karapat-dapat kang magmana ng kumpanya ko. Kahit paano, may maliit na kaginhawaan sa gitna ng trahedya. Mr. Go, buti na lang may mabuti kang manugang. Nga, ipinagkakatiwala ni Evergu ang kumpanya kay Zukay. Tamang-tama talaga ang napili niyang tagapagmana. Dad, baka naman, mas bagay ibigay ang kumpanya sa mas may kakayahan. Huwag kang mag-alala kahit hindi mo ipamana sa akin. Aalagaan pa rin kita dahil kay Panpan, anak mo pa rin ako. Auntie, pwede bang kausapin mo si Dad para sa akin? Zukay, tanggapin mo na lang ang alok ng dad mo. Kakamatay lang ni Panpan. At wala nang lakas ang tatay mo sa kumpanya. Saka, sa mundong to, sino pa bang meron ang tatay mo, kundi ikaw? Ikaw na lang ang natira, tapat at maasahan ka. Kaya may tiwala kaming, hindi mo kami bibigin. Diba, honey? Dad, hindi ko kayang pantayan ang kabutihan mo. Simula ngayon, anak mo na talaga ako. Tatlong araw na lang. Kayo dyan, kaunti na lang ang oras niyo para tumawa. Ngayon ang ika-7 araw mula nang mamatay si Miss Go. Mr. Go, ang dami mong inimbita na media. May malaking announcement ba? Lipas ka na sa balita. Hindi mo pa alam, no? Ipapasa na ni NVQ, ang Gyu Group, sa manugang niyang si Zukay. Salamat sa lahat ng reporters at kaibigan sa media na dumalo. Ina-announce ko na. Simula ngayon, magre-resign na ako bilang CEO ng Go Group. At ang manugang ko na si Joe Kai ang papalit. Lahat ng shares ko sa kumpanya, ililipat ko kay Joe Kai. Galingan mo. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para kunin ko uli ang Go Group balang araw. Gets?
Pagkatapos mong pumirma, magpa-picture tayo. Totoong ibinigay ni Mr. Go ang kumpanya sa manugang niya. Ang alam ko, dapat talaga si Zhao Kai. Simula nang mamatay si Miss Gu, mas naging maalaga pa siya kay Emmett Gu kaysa totoong anak. Siguro, na-touch si Emmett Gu sa katapatan niya. Siguro ito na rin ang pinakamabuting desisyon. Ang bait ay bumabalik talaga sa mabuti. Sa wakas, ito na rin yung hinihintay ko. Hala, tinagkan ko ba siya? Sandali, anong nangyari dito? Si Mrs. Go, magkahawak kamay ang manugang niya na si Jokai. Ngayon, akin na ang Gu Group. Tatay, seryoso. Grabe ka talaga ngayon, napataas mo ang antas ng gulat ko. Ang dami kong plano, sobrang dami kong ideya na handa na sana. Pero never kong naisip na isang simpleng pa-show lang, ipapasa muna agad sa akin ang ari-arian ng pamilya. Nalilito talaga ako. Paano mo ba naitayo ang Gu Group noon? Huwag mong sabihin na dumepende ka lang sa ibang tao. Sa totoo lang, nung narinig ko na sinabi mong ibibigay mo sa akin ang kumpanya kapag nagpa-vasectomy ako, Ginawa ko, dinaya ko. yung report para linlangin ka. Akala mo ba talaga na papayag akong magpatanggal para sa anak mo? Itong bagay na to, printed lang yan, galing sa coffee shop. 500 lang ang ginastos ko, tapos napaniwala pa kita. Hahaha, pero huwag kang mag-alala. Alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Sikat ako sa pagiging mabait na anak. Kaya since binigyan mo ako ng regalo, dapat lang na may ibigay akong kapalit, di ba? Tingnan mo naman yung sarili mo, tumatanda ka na, umalis na ang anak mo, grabe ang tama sa'yo niyan. Ang kalusugan mo siguradong bagsak na. Pero si Kenwen, nasa rurok siya ng lakas, parang lobo, parang tigre, di mo na kaya makipagsabayan. Kaya ano na ang gagawin mo? Seryoso. Nagkaroon ka pa ng mukha na tawagin akong madumi. Pinagpates mo pa ako ng 1 taon. For infectious diseases. Bobo na. Mayaman pa. Kung hindi dahil kay Xiao Kai. Yung sobrang loyal mong anak. Sino ba nakakaalam kung hanggang kailan? Ako magiging mag-isa. Tingnan mo sarili mo, pinalito mo ang mama. At bilang anak mo, bata pa, lakas ko parang kalabaw. Tungkulin ko na tumulong sa inyo. Kaya, tinulungan kita sa king size na kama mo. Sa kusina ng villa, sa balcony din. At, pati sa memorial ni Panpan. Nabilugan na kita sa lahat ng pwesto. Hahaha. Pero, para tuldukan na natin, once and for all. Dapat mo na lang, pirmahan ito. Hindi ka na bagay kay Tianwen ngayon. Guxiao. Pirmahan mo na lang. Mukhang ang tagal na nilang magkasama bilang manugang ni CEO Go. Niloloko ka lang mismo sa harap mo. Kakapirma lang ni Isiigu ng share transfer agreement. Nagpakita agad ng totoong ugali. Plano na talaga lahat to mula pa ng simula. Oo, sobrang sama ng ugali. Palagay ko pati sa pagkamatay ng anak ni CEO Go, may kinalaman sila. Nagkakasabuat sila para nakawin ng kayamanan ni CEO Go. Iiwan siyang walang-wala. Guxiao. Ilang araw na ang nakaraan. Sa kakaibang paraan, tinransfer ko ng palihim lahat ng yaman mo sa pangalan ni Xiao Kai. Kaya kahit hindi mo gustong maghiwalay, wala kang makukuha ni Singkong Duling. Pero kung papayag ka at pipirma, si Xiao Kai at ako, dahil na rin sa kaunting malasakit, pwede pa kaming magbigay ng 500 piso bilang panghiwalay. Ox na ba yun? Pirmahan mo to. At tapos na tayo, mula ngayon. Hindi ka na protektado ng batas sa kasal. Sigurado ka na? Tama na ang drama. Bakit ka pa nagpapanggap ngayon? 500, sobra na yon. Kung hindi mo tatanggapin, wala ka ng pambiling papel para sa memorial ng anak mo. CEO Go, wag mong gawin. Sa galing mo, kaya mo pang bumawi. Ang sama talaga ng dalawang to. CEO Go, huwag mong pirmahan. Tutulungan kitang ilabas ang baho nila. Mga pulubi, puro kayo dakdak. Kung may tapang kayo, tulungan nyo siya. Guxiao, bilisan mo na at pirmahan. Kung hindi, kapag nag-iba kami ng isip, wala kang makukuha ni 5 sentimo. Araw ngayon ang 7th araw ng libing ng anak ko. Sabi nila, sa 7th araw, bumabalik ang namayapa para dumalaw. Ayoko dumating si Panpan. Tapos makita to at masaktan pa siya. Pipirmahan ko na. CEO Go, nasuran ka na yata ng bait. Sobra ka yatang napaikan sa kanila kaya ganito ka na. Suko na ako. Ang pipirma nito. Tanga.
Talagang, pinirmahan lang niya, ganon kadali. Guxiao, 22 taong gulang. Siya lang mag-isa ang nagtayo ng View Group. Noong panahon na yon, ang mga galawan niya, nakakatakot para sa mga tao. Ganon na lang ba tayo? Papayag na lang ba tayo? Nakunin niya lahat ng ganon kadali? Relax ka lang. Paano naman magkukunwari yon? Para na siyang dragon na na-stranded sa lupa ngayon. Wala na siyang magagawa. Pan. Kumuha ka pa ng marami. Kung kulang pa, humingi ka kay Dad sa panaginip mo. Ayoko ng pera. Alam ni Dad kung ano talaga ang gusto mo. Kung tatay mo ay isang talunan kagaya mo, sayang lang namatay ang anak mo. Sinusunog mo lahat ng pera na ito. Ni hindi mo alam magtipid man lang. Feeling mo pa rin na ikaw pa rin ang president na big time. Makinig ka. Pulubi ka na lang ngayon, wala ka na talaga. Hahaha. Respeto naman sa patay. Sobra na si Jokay. Ilalabas ko ito sa media. Ibubunyag ko sila. Hintayin niyo lang, makukuha rin. Niyang dalawa ang karma nila. Pan, mahal kong asawa. Ngayon, ikapitong araw mula nung nawala ka. May dalawa akong magandang balita para sa'yo. Una, ang tatay mo. Binigay niya sa akin ang kumpanya niya. Pati na lahat ng assets niya. At ang pangalawa, meron na akong bagong asawa. At kilala mo rin siya. Siya yung dati mong stepmom. Hahaha, tingnan mo nga naman, ang gulo ng tawag dito sa pamilya. Hahaha. O diba? Wala na siyang silbi, ni hindi na nga lumalaban. Yung matandang talunan na yon, ni hindi ko napapatulan. Nga, masyado yata akong nag-overthink. Akala ko pang, bagong alamat ka sa negosyo, mahigit 20 taon. Bakit nga ba? Ako nahulog, sa taong katulad mo. Nakakadiri ka talaga. 1 taon pa lang tayong kasal. Sa napakakitid ng paningin mo, anong alam mo talaga tungkol sa akin? Nagkukunwari ka pa rin. Aminin mo na, Guxiao, tumatanda ka na, at wala ka ng silbi. At dahil nga ngayon, ikapitong araw ng pagpanaw ng anak mo na si Gupanpan. May isa pa akong ibubunyag sa'yo. Ang anak mo, ako mismo ang tumulak sa kanya mula sa balkonahe nung kapit na kapit siya sa bintana. Binitawan ko talaga ang mga daliri niya sa lakas ko. Yung itsura ng desperasyon sa mga mata niya, tinatawag ka niya. Dad. Iligtas mo ako. Dad. Yung tingin niya, Talagang nawalan na siya ng pag-asa. hahaha. Akala mo ba sekretong malaki yon? Dad, iligtas mo ako. Si Zokay at si stepmom. Gusto nila akong mawala, para maangkin nila lahat. Ikaw, kailan mo nalaman? Grabe, sobrang gulo na to. Balitang malaki ito. Nasabi na niya ba, sa'yo? Ikaw, Kailan mo nalaman? Simula't simula pa lang. Di niyo ako niloko. bakit? Hindi mo kami ibinisto? Bakit hinayaan mo kaming paluin ka sa ganitong paraan? Bakit mo agad pinirmahan ang divorce papers? At binigay ang kumpanya kay Xiaokai? Sabihin mo, ano bang hinahanap mo talaga? Yung mga bagay na parang mundo na sa inyo. Basura lang yan, para sa akin. Ayoko ng hustisya. Ang gusto ko, ganti. Dugo sa dugo. Pan. Ikapitong araw ngayon. Araw ng pagbalik mo sa bahay. Pangako ni Dad na gagantihan kita. Huwag kang mag-alala, tumutupad si Dad sa salita niya. Guxiao, pigilan mo na ang pagpapaka-mysterious dyan. Huwag ka nang magpaloko. Feeling mo pa rin na ikaw yung makapangyarihang President Gyu. Ikaw ang nagdidikta kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Simula nung binigay mo ang kumpanya, nilampasan na kita at umangat agad. Ngayon, isang tawag lang. Pwedeng-pwede na kitang durugin. Wala ka nang natira. Hindi mo na ako kayang sirain.
Dad, nagkamali ako. Alam na alam ko, mali ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, maawa ka naman. Patawarin mo ako. Ang kumpanya at ang pera. Di ko na kailangan lahat nun. Pwede mo nang kunin uli. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo ako. Dad. Tapos na talaga lahat. Tay, sobra akong natatakot. Grabe, nanginginig talaga ako sa takot. Kumusta yon, Han? Kumusta acting ko kanina? Talunan, nagseryoso ka ba talaga doon? Akala mo totoo yun? Talaga bang napaniwala kita? Sir Guo, ayos na lahat ng pinagawa nyo. Itong dalawa, pahabain pa natin ang pagbabantay sa kanila. Tingnan natin hanggang saan pa kayong kakapit. Patay na kayo sa amin. Oh, nasan na yung malupit mong ganti? Nasaan na yung tinatago mong plano? Wala akong nakikitang nangyayari. Talunan. Guxiao, aaminin ko na sa'yo, hindi lang ako magiging ayos, kundi simula pa lang planado ko na lahat. Alam ko na noon pa, hindi ka yung klase ng talunan, natatanggapin na lang lahat. Pag nalaman mo ang totoo, siguradong babanatan mo kami, gamit lahat ng meron ka. Pero ngayon, huli na ang lahat. Hindi mo na kayang lumaban sa akin ngayon. Kahit may tinatago ka pa, wala na rin kwenta, kasi nakahanap ako ng dati mong kaibigan. Sinabi niya na gustong-gusto niyang makipagkampihan sa akin. Para pabagsakin ka. Ha. Go Xiao, sinira mo lahat ng akin. Ito ang ganti ko sa'yo. Dalhin na siya. Opo, sir. Sandali. Long, huwag ka nang magsalita. Paparating na ang ambulansya. Hayaan mo na ang batas ang magdesisyon para sa kanya. Ang mahalaga lang sa akin ay nandyan ka para kay Panpan at palakihin mo siyang ligtas at buo. Pangako mo, pwede ba? Sige. Pangako. Long, gumising ka. Huwag mo naman akong takutin. Long. O ano, pamilyar ba? Noong una, gusto lang kitang patayin. Pero dahil parang gusto mo talagang sirain sarili mo, tutulungan na lang kita. Narinig ko, malaking away kayong dalawa noon. Ngayon, kami na ang magkaalyado. Kahit may superpower ka pa, tapos ka na. Hahaha. Pero, para kay Panpan, bibigyan pa kita ng isang sansa. Simula ngayon, oras lang ang ibibigay ko. Isang oras para magtago ka sa lugar na di ko mahagilap. Yan lang ang paraan mo para mabuhay. Baby. Huwag mo siyang pahirapan masyado. Ibinigay na niya lahat ng ari-arian niya. Sa atin, ni Singkong Duling, wala na siyang natira. Paano pa? Siya tatakas? Gusto mo ba talagang? Si Sir Gu, lumuhod sa harapan ng lahat dito. At mamalimos ng pamasahe. Ayan tuloy, ako pa ang nagkalat. Nakalimutan ko, ang dating walang makakapigil na si Guxiao. Ngayon ay, maamong lumuluhod at nagmamakawa sa atin. Pero, hindi pa siya pwedeng umalis. Kasi kami dalawa, ikakasal na. Kailangan pang manatili dito, ng mahal kong biyenan, para sa kasal namin. Hindi ako alis. Isasama ko si Panpan. At papanoorin ko kayong lahat na bumagsak mismo sa harap ko. Aba, talagang matigas kayo, ano, hindi talaga kayo umiiyak hanggat hindi niyo nakikita ang kabaw. Ano? Assistant Chen, nasundo mo na ba sila? Relax lang, boss. Nandito na sila sa akin. Oy, pinadala ko ng boss namin para sunduin kayo. Isang sasakyan lang? Sa itsura pa lang, mukhang hindi malaki ang negosyo ng boss mo. Sige nga, anong kailangan ninyo kay Kuya Red Snake ko? Hindi maganda dito mag-usap, sa kotse na lang tayo mag-usap. Mr. Go, alam ni Jokai na may galit ka kay Red Snake. Pinadala niya ako sa kulungan, para i-bail out siya. Gusto niyang gamitin si Red Snake laban sa'yo. Gets ko na. Pero buti na lang, ikaw mismo, sir, ang nagpakulong kay Red Snake dati. Ngayon gusto nilang palabasin siya. Halos imposible na yon. Ibigay mo sa kanila tong note. May palabasin na nila siya.
Mister, Go, mag-isip ka muna ng mabuti. Si Red Snake ang pumatay sa asawa mo. Bukod pa ron, ikaw ang nagpakulong sa kanya. Nagdusa siya ng mahigit 10 taon sa loob, hanggang buto na ang galit niya sa'yo. Kung palalabasin mo siya ngayon, hindi na matatapos ang gulo. Palalayain mo pa yung pinakamabangis na ahas na sagad ang galit sa'yo. Mister, Go, anong niluluto mo? Ang dami nang nagtangkang, gumamit ng connection daddy. Pero walang nakapagpalabas sa kanya, mula sa kulungan. Sinubukan ko lang. Hindi ako makapaniwala ang bilis ng nangyari. Parang kakampi ko ang tadhana ngayon. Timing, lugar, mga tao, lahat nakahanay na. Gutsiyaw o Gutsiyaw, mukhang tadhana na mismo ang babagsak sa'yo. May huling salita ka ba? Actually, oo, isang bagay pa. Bukod sa kumpanya ko, may malaki pa akong regalo para sa inyong lahat. Sira ulo ka ba? Sira ulo ka ba? Sira ulo ka ba? Lahat ng pag-aari mo, akin na. Ano pa ba ang pwede mong ibigay sa akin? Mahal, wag mo nang sabihin yan. Alam mo, dati, bigatin talaga tong si kuya. Kahit nawalan siya ng asawa't anak, at nabankrupt pa, parang tapos na talaga buhay niya. Wag mo nang gatungan pa. Tama ka. Kalma na. Sa lahat ng bagay, ako pa nga ang pumatay sa anak mo, pero hinayaan mo pa rin ang nakaraan at ibinigay mo pa ang buong imperyo mo sa akin. Dapat na ako magpasalamat sa iyo. Paano pa ako magkakaroon ng mukhang humingi pa ng sobra? Bukod pa doon, sa dami ng yaman ko ngayon, walang silbi yung mga mumunting bagay mo sa akin. Sinong nagsabi na yun lang? May isa pa akong hawak. Ha, ibibigay na talaga ni Mr. Go, yung singsing na yun. Sing-sing lang naman yan. Ano bang special dyan? Alam mo ba, ang Dragon Ring, simbolo ng kapangyarihan at status yan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi lang negosyante si Mr. Go. Malaking boss siya sa Underworld at Business World, simula noong aksidente ng asawa niya. Tinalikuran na niya ang lahat, parang mahiwagang espada sa mga nobela. Itong singsing na to, kapareho ng kapangyarihan noon. Ikaw, ibibigay mo ba talaga sa akin yan? Oo. Iyon na yan ngayon. Sira na talaga siya. No, yan na lang yung huling alas niya. Talaga, ipinamigay na niya ang Dragon Ring. Nakuha ko na rin sa wakas, yung matagal ko nang pinapangarap. Sa wakas nakuha ko na rin. Dahil ba talaga nawala na ang lahat sa kanya? Kaya wala na siyang pake kung lalaban pa siya. Hahaha. Mukhang baliktad na talaga ang mundo. Ay, panahon ko na talaga ngayon. Tin, lahat ng taon na naging masunurin akong manugang sa pamilya Gunyo, may silbi rin pala. Hoy, natatakot ka ba? Gagamitin mo pa to para iligtas sarili mo. Tin, sa tingin ko, natakot na talaga yung matanda. Sige, at least alam mo na kung nasaan ka. Buhay ka pa, parang aso ka lang. Baby, tara na. Ayoko nang tumambay sa nakakadepress na lugar na to. Hahaha. Oh, ito 500. Kunin mo na. At magpaalam ka na lang habang may oras pa. Hahaha. Itong taong to, dati raw bigatin sa Underworld at Business World. Ang duwag naman pala, mas pipiliin pang magmakaawa para mabuhay, kaysa maghiganti para sa pamilya. Pati malalaking regalo, binibigay pa sa kaaway. Tapos na talaga siya. Pag nawala ang Dragon Ring, si Jokay na talaga ang kukuha ng trono. Nagbibigay ba talaga ng regalo si Mr. Go? O parang sentensya na rin yun, walang nakakaalam. Sabi nga nila, pag hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihan, disgrasya ang susunod. Dahil sa singsing na to, mula ngayon, ako na ang tunay na boss, sa ilalim ng mundo at sa high society. Baby! Simula ngayong araw, kasama na tayo sa mga elite. Pero mahal, talaga bang, pakakawalan mo si Guxiao, habang kalmado siya? Mas lalo akong kinakabahan, sa pagkakakilala ko sa kanya, kahit sabihin niyang, tapos na siya, hindi siya yung tipo na, pwede mong apak-apakan lang, basta buhay pa. Si Guxiao, hindi ako, makakatulog ng mahimbing. Wala na siyang kapangyarihan ngayon. Ano pa ba ang magagawa niya? Tara, silipin natin siya. Sinasabi ko lang sa'yo, Guxiao. Guxiao, anong meron? So, ano, tapos ka na lang sa buhay ngayon? Ha, binigyan kita ng 500, tapos nakaupa ka pa ng ang ganda ng lugar. Love, wag kang mag-alala. Tingnan mo siya ngayon, bagsak na. May gana pang mag-chess. Ting.
Tigilan mo na yung parte mo. Narinig mo ba akong nagsalita? Anong kailangan mo? Anong meron? Nandito ako para ipaalam na. Si Qianwen at ako. Kami dalawa, magpapakasal na kami soon. Nagpunta ako para mag-iwan ng imbitasyon. Kailangan dumating ka. Seryoso, sorry. Baka yung sumulat ng imbitasyon. Nagkamali. Pero sa totoo lang, tama naman yung nakasulat dito. Pag pumunta ka, akyat ka lang sa stage at tumahol kahit ilang beses para lively ang kasal namin. Pero sa kasal namin, lahat ng nandoon, mayaman o makapangyarihan. Ang aso, kapag pumasok sa harap, parang mali eh. Kaya pag dumating ka, mag-iwan ako ng doggy door sa likod para sa'yo. Kailangan mong gumapang papasok. Pasensya na, hahaha. Mr. Go, lahat ng pagtitimpi mo para lang matupad yung pangako mo. So, ano? Emerdew, hindi mo ba ako binibigyan ng respeto kung talagang walang balak? Wala sakin kung ilipat ko yung libingan ng ex-wife ko. Sigurado ko, ayaw mo na yung mahal na anak mo. Nakalibing kung saan-saan. Darating ako. Hahaha. Tara na. Ting, ting. Parang humihiling ka ng birthday greeting sa kamatayan. Natatakot lang siya na, di siya mamatay agad. Oy, love, tingnan mo. Ayan o, ayan na siya. Yan ba talaga yung mataas tingnan dati na si Emerdew? Mali pala ako. Akala ko, siya pa rin yung Guxiao na kayang gumuho ng mundo. Yun pala. Talunan na siya ngayon. Di na kita ihahatid palabas. Yay! Sa totoo lang, love, tara na lang. Tingnan mo siya, walang reaksyon, ni hindi nga makautot. Sobrang walang kwenta, di ko na nga trip asarin. Oh, aso na lang siya sa daan ngayon. Malayo na sa antas mo. Ting, syempre, kung hindi, bakit ba lahat ng meron siya? Napunta na sa akin ngayon? Oy, para sa mahal mong anak, dapat sumipot ka sa kasal namin. Hahaha. Mr. Go, ang dami mong pinagdadaanan. Kung di ka nag-iingat, yung dalawang payaso na yun. Nadoroch mo na sana agad. Yung lakas ng loob na hindi kaya ng iba. Doon mo lang naabot ang hindi maabot ng iba. Kamusta na lahat ng nangyayari? Gaya ng sinabi mo, ganun din lahat ng nangyari, Mr. Go. So, ano na ang susunod mong galaw? Parang tutubi na sinusundan ang tipaklong. May ibon pang nag-aabang sa likod. Mr. Go, pag natapos mo na tong laban, gugulo ang buong River City. Leruang, sana lalo pang magtulungan ang pamilya natin para magkapera talaga tayo. Syempre. Yeah. Guxiao, may kailangan ka ba dito? Ha? Sino nang nagpapasok sa'yo sa harapan at dinala mo pa yan? Guard. Palabasin niyo nga yan. Nangako ako kay Panpan. Ngayong araw, ako na yung maghihiganti para sa kanya. Ting, Palagay ko, gusto rin niyang makita mismo ang mangyayari. hintay. Baoyu. Baliw ka ba? Siguro nga nasisiraan ka na. Tama. Yung mahal mo daw na anak, ex-wife ko, si Gupanpan. Si Gupanpan, ako mismo, ang nagtulak sa kanya. Zukay, anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Hayop ka, di na nagpapanggap pa. Diretso krimen na to. Wala na bang batas dito? Hele, pag nanalo ka, lahat sa'yo. Natalo na si Emerdew, ngayon si Zuhai, na ang hari ng River City. Pinatay mo yung anak ko. Tapos dinungisan mo pa pangalan niya, sinabing may prenatal depression. Na parang nag-suicide. Lahat ng yan para lang, magpaloko ka, para di mo ako habulin. Ngayon, ikaw na mismo ang pumirma, at nagsara ng kaso. Di na ako natatakot sabihin sa'yo. Mula pa noong 3 taon na nakalipas, araw na napangasawa ko, yung anak mo. Doon ko na sinimulan ang plano. Paano ko ibagsak yung mahal mong anak, iwang mag-isa ka. Tapos, ubusin ang buong lahi nyo. Hahaha. Sa totoo lang, matagal na palang pinagpaplanuhan ng gagawang to ang lahat ng to. Pinagkatiwala ni Mr. Go sa kanya ang pinakamamahal niyang anak, pati nga ipinakasal pa sa kanya. Tapos, niloko niya si Mr. Go, tinraidor niya. Sino ba namang mag-akalang mangyayari yon? Ang galing talagang umarte ni Zukay. Akala ng lahat, ang nahanap ni Emerdew ay napakagaling na manugang. Hindi talaga inaasahan, hayo pala ang pinapasok niya sa bahay.
Ngayon, ang kumpanya mo at lahat ng kapangyarihan mo nasa mga kamay ko na. Walang kwenta kang tao. Paano mo balak tanggalin ako? Na pala. Sabihin ko na lang sa'yo. Yung mas nakakashock pa. Bago pa man kami nagkakilala ng anak mo, Gupanpan, matagal ko nang kinakama. Ang asawa mo mismo sa sariling kama mo. Tungkol naman kung paano ko nakilala ang anak mo at kung paano siya nabaliw sa akin. Salamat pala sa magaling mong asawa. Uy. Panpan, pakinggan mo. Itong si Zukay, bukod sa gwapo, mabait pa siya. At higit sa lahat, totoong mahal ka niya. Makinig ka kay Tita Ye. Pag-isipan mo ng mabuti. Ay nako, Tita Ye. Tama na po. CJ, titigil na si Tita Ye. Halika, mag-inuman tayo ni Tita Ye. Tia Ye. Anong nangyari, Panpan? Medyo inaantok ako. Oy. Pabilyon. Tapos na lahat. Pag ako pumasok, wala talagang palya. Walang problema na hindi ko kayang ayusin. Ang dali naman ng pinagdadaanan mo. Sige na, tama na yan. Bilis-bilisan mo nga dyan. Babalik na si Guxiao kahit anong oras. Kapag natapos ko na, dito kay babae. Babalikan kita at papakainin. Nakakainis ka talaga. Tinuring ka na ni Panpan na pamilya. Pero kinakalaban mo pa siya ng ganito. Mas maganda siguro umalis ka na. Pumunta ka kung saan ka talaga nararapat. Ipinanganak sa mundong to. Ipinanganak sa mundong to. Bilang prinsesa na may pilak na kutsara sa bibig. Sabihin mo nga, paano mo napalaki si Panpan? Na sobrang inosente. Sobrang busilak, parang katawa-tawa na. Mabait siya sa akin. Pero may halaga ba yon? Isa lang naman ang gusto ko simula pa. Yung kayamanan ng Gyu, pamilya. Kaya, kailangan niyang mawala. Gupanpan, ang taang babaeng yon, pag nagising siya, gugustuhin pa kaya niyang mabuhay. Buti na lang. Nakaplano na kami ni Kianwen, ang kwento naming dalawa. Puro pangako, tapos may sinumpaan pang katapatan. Kaya pumayag siyang pakasalan ako. Hahaha. Grebe. Talagang anak ang anak. Kung anak niya, ganyan ka bobo. Gano pa kaya katalino. Yung tatay, Pabilyon. hindi mo naman talaga. Iniisip na gusto kita, o hinahangaan kita, kaya pumayag akong maging kasambahay. Di ba? Sa totoo lang. Simula't simula pa lang. Lumapit ako sa'yo dahil sa pera mo. Tama. Nung pumayag kang, ipakasal, sa akin ang anak mo, ayos na lahat, kahit hindi niya ako. Nahuli nun ang araw na yon. Ipapahamak ko pa rin siya. Kunwari lang na aksidente. Ang pamilya nyo. Hawak na namin. At saka nga pala. Alam mo ba, kung paano pumasok ang pulang ahas sa bahay ninyo nung gabing namatay ang ex-misis mo? Si Mrs. lang ni Guxiao, ang nasa bahay no ng gabi na iyon. Huwag mong kalimutan, ang usapan natin. Relax ka lang. Tandang-tanda ko pa siya. Hirap na hirap huminga. Nagmakaawa na tawagan kita. Sobrang kawawa. Niyang tingnan. Sobrang kawawa. Kung hindi siya namatay, paano ko pa siya mapapalitan? Hihi. Sobra talagang mayabang tong dalawa. Wala nang konsensya. Gawa ng ganito. Wala na bang batas ngayon? Pakihinaan mo nga dyan. Nakuha na nila ang yaman ng Gyu, pati ang singsing ng panlong. Sila ang may hawak ng batas at labas sa batas. Sino pang makakagalaw sa kanila? Wala kayong ebidensya. Sayang. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami kayang pagsak. Matagal na akong nagtatago sa pamilya Gyu. Matagal ko nang inasahan ang araw na to. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa kasal ko. Pasensya na kung di ko kayo naasikaso. Patawad po sa araw na 2. Gusto kong magpasalamat ng espesyal sa isang tao. Yan ay ang dati kong biyenan, si Kemer Guxiao. Salamat sa iyong kabutihan. Ibinigay mo sa akin ang bilyong piso mo, pati ang asawa mo. Sobrang kawawa naman ni Guxiao. Parang wala na siyang laban. Kung ako siya, lalabanan ko agad yang dalawang yan ngayon din. Saka, may isa pa, akong announcement. Simula ngayon, ang Gyu Group ay opisyal nang tatawagin Zoo Group.
wala nang kinalaman. Si Guxiao dito. Sige na, tama na ang daldal. Simulan na natin ang kasal. Guxiao. Ang kapal ng mukha mong guluhin. Ang kasal ko. Kayay, may nangyari. Ang lala nito. Ano bang sigaw mo dyan? Ha? Sino sa River City ang lalaban pa sa akin na yon? Bakit kailangan? Ako pa? Hon, anong nangyari? May tumutugis. Sa akin. Ako ang tinarget. Para patayin. Anong kabalbalan? Tong nangyayari, sandali, ano ba ibig sabihin yan? Narinig ko, yung ganitong patong, pinakamalupit na parusa daw, sa ilalim ng mundo, walang awa, hindi titigil hanggang matapos, sobrang deserve ni Kaijo. Sa wakas natikman din niya karma niya. Na, pag tinarget ka, ng ganito, maliban na lang kung ikaw yon, wala pang nabubuhay ng lampas 3 araw. Hon, wag kang matakot. Di ba nakipag-ugnayan ka na? Kay Pulang Ahas gamit, yung tao niya. Dapat magkakampi tayo laban. Kay Guxiao, di ba? May paraan si Pulang Ahas para tanggalin ang patong na ito. Na, kahit nakakulong, pa rin si Pulang Ahas, nagagawa pa rin ng mga tauhan niya. Ang kahit ano. Bilis, kontakin mo kaagad yung tauhan ni Pulang Ahas, si Sangbiao, at sabihan mong tanggalin na ang patong sa akin. Bilis na. Ikaw na naman. Matandang walang hiya ka, may pinaplano ka na naman, di ba? Ting, diretsahan na tayo. Pinapunta ko na ang tao ko para kontakin si Red Snake. Pagdating ng tao ni Red Snake, si Sangbiao, papalitan ko ang target ng bayaran. Ikaw na ang ipapaligpit ko. Pagdating ng oras na yon, hindi lang ikaw, lahat ng may connection sa'yo. Hindi tatagal ng 3 araw. Guxiao ay Guxiao. Siguradong nagsisisi ka na ngayon. Pero anong silbi ng pagsisisi? Ikaw rin naman, ang nagpilit makinig sa asawa mong palamunin. Iyang pagkaawa-awa niya, kaya mo pinatawad ang Red Snake na iyan. Kung naging kasing lupit ka ni Mr. Ko, tinapos mo silang lahat. Hindi ka sana nasadlak sa ganitong gulo. Ang lahat ng to, kasalanan mo rin naman. Kayong dalawa na walang saysay. Hindi kayo karapat-dapat mag-usap tungkol sa asawa ko. Akala mo, tapos na to, pasensya na. Kasi magsisimula pa lang tayo. Ikaw. Boss, may problema tayo, malaking problema. Bakit ka sumisigaw? Nakontak mo na ba si Sangbiao? Boss, nawawala si Sangbiao. Hindi siya makontak kahit anong gawin. At kaka-text lang sa akin. May dumarating na, malaking grupo, na pababa dito para sa'yo. Ano? Babe, anong gagawin natin ngayon? Okay lang. Hindi rin naman ako nagpapaapi. Ano ba yon kung madami sila? Sige na. Ipunin mo lahat ng tao natin. Dito, agad-agad. Kung nagawa ni Guxiao, noon, kaya ko rin. Harapin ang... Bayarang ito. Kayay, yung mga tao natin, nung marinig yung utos na ipapatumba ka, nagtakbuhan na lahat, wala kang makontak. Ano? Mga walang utang na loob. Mga traidor. Nasaan si Assistant Chen? Sabihin mo sa kanya, ikalat niya ang balita para sa akin. Pero sino mang makapunta dito ngayon, bibigyan ko ng 100,000 bawat isa. Hindi ako makapaniwala. Dito sa River City, may bagay palang hindi ko kayang ayusin. Ginoong Joe, kanina lang, bagsak ang presyo ng stock natin. Suspendido ang trading, at saka, may isang Mingbei na bumili ng sandamakmak na shares ng kumpanya. Ano ba nang sinasabi mo? Ha? Pwede ba magsalita ka nang maintindihan ko? Ibig sabihin, bankrupt ka na, at hindi ka na rin chairman ng Go Group. Ano bang pinaggagawa nyo? Anong nangyari dito? Bakit parang biglang nagkagulo lahat? Ginoong Go, to yung isa pa sa mga regalo na inihanda mo para kay Jokai. Ikaw, walang utang na loob na traidor. Sa lahat ng pera at kaginhawaan na binigay ko sa'yo, nagawa mo pa akong ipagkanulo. Hoy, kahit kailan, hindi kita niloko, simula hanggang dulo. Tapat ako kay Mr. Go. Phew! Makinig ka. Kapag nadamay ako, huwag mong akalaing makakaligtas ka. Ngayon, kunin mo si Mama, dalhin mo siya dito agad. At isa pa, mag-book ka ng bangka papuntang Southeast Asia. Naipasa ko na ang pera kay Mama, kanina pa. Pagdating natin doon, mamumuhay tayo na parang hari. Huwag mong pabayaan na malaman ni Ikian Wen-tu. Pagbalik niya, hayaan mo na siyang maiwan dito. At managot para sa atin. Heh, Ma, mag-empay ka na agad. Ting, pasensya na. Hindi aalis ang mama mo. anak, tulungan mo ako. Sino ka? Sino ka ba ha? At bakit mo kinidnap ang mama ko? Alam mo ba kung sino ako? Sinasabihan kita, bitawan mo ang mama ko ngayon na, o ipapahanap kita hanggang maglaho ka.
Sino nga ba ang may tapang ay kidnap ang nanay ni Jokai? Si Zhou-kai na nga ang nagpapalakad ng River City ngayon. O baka. Ikaw na naman may gawa nito, di ba? Sabihin mo sa mga tao mo, palayain na agad ang mama ko. O pag nahanap ko si Sang Biao, ipapatumba ko ang pangalan mo sa listahan. Magmamakaawa ka, pa para mamatay. Jokai, ang tagal mo ng anak ko, hindi mo pa rin ako kilala. Kung gusto mong may gawin ako, dapat gusto ko rin. Kung hindi, kalimutan mo na. Ayaw mong sumunod, problema mo na ang kahihinatnan. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Wala akong pakialam kung sino ka. Makinig kang mabuti. Ngayon, nasa akin na ang singsing ni Guxiao. Lahat dito, pulis o kriminal, ako ang sinusunod. Bilin ko sa'yo, palayain mo na ang mama ko ngayon na. Ano, hoy. Babe, anong sabi nila? Nilabas mo na pati ang singsing. Papakawalan ba nila si mama? Sagot, anong sabi nila? Bigyan kita ng dalawang update. Masama, malapit na yung mga pumatay sa'yo. Maganda, makakalabas na ng kulungan si Red Snake. Pwede mo na siyang harapin at itanong lahat ng gusto mo. Pero, tingnan natin kung aabot ka pa, talagang makaharap siya. Guxiao. Kasalanan mo lahat ito. Ibig sabihin, plinano mo na to simula't simula. Ready na pala ang lahat. Paano mong nagawang saksihan lahat? Bebe, anong nangyayari? Di ba dati, laging mayabang ka sa'kin, ngayon na, ang turn mo. Tingnan natin kung kakayanin mo. Impossible. Hindi pwede to. Kai, delikado na tayo. Ang daming tao sa baba. Tay, sorry. Hindi kita kayang tapatan. Nagmamakawa ako, palayain mo na ako. Ayoko na ng kahit ano. Ibabalik ko na lahat ng sayo. Basta hayaan mo akong mabuhay. Please! Ang bagay na binigay ko. Hindi basta-bastang naibabalik. At saka, anong kapalit ng buhay ni Panpan para sa akin? Ako. Jokai, oras na para pagbayaran mo ang utang mo. Babe, ano bang pinagsasabi mo? Ginawa mo na tong gimmick na to kay Guxiao dati ah. Bakit umaarte ka na naman? Wala na siyang kwenta ngayon. Bakit ka pa lumuluhod dyan? Ha? Tumigil ka. Huwag mong babanggitin ng ganyan ang tatay ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Tay, siya lahat yon. Siya yung babae, si Qianwenye. Siya ang nangakit sa akin na gawin to. Nahulog din ako sa bitag niya. Si Panpan, tinulak din niya. Ayoko ring gawin to, Tay. Tay, siya ang pumilit sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa ako, palayain mo na ako. Zhou-kai, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ko, ngayon na. Tay, ganito na lang. Aamin na ako. Panpan, ako ang pumatay kay Panpan. Ikaw, pwede mo akong ipakulong. Kaya kong panagutan ang ginawa ko. Narinig niyo ba yon? Narinig niyo ba ako? Ako yon, ako ang pumatay kay Panpan. Sige, hulihin niyo na ako. Sige, hulihin niyo na ako. Gusto kong makulong. Ayoko nang manatili dito, ayoko na. Tapos na ang kaso ni Panpan. Kayo ang nag-convince sa akin na pumirma sa mga papeles na yon. Huwag mong sabihin na kalimutan mo na. Honey, alam ko, siya lang ang anak mong babae. Sobrang mahal mo siya. Alam kong pagwala si Panpan. Sobrang sakit para sa'yo. Pero sa ngayon, ang pinaka-importante, kailangan nating pabayaan si Panpan na makapagpahinga na ng maayos. Ngayon, kahit gustuhin mo pang pumasok, hindi mo na magagawa. Papa, please, bigyan mo lang ako ng isa pang chance. Please, pwede ba? Panpan. Mali ako, pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa talaga ako, dahil sa ating kasal. Magmakaawa ka kay Papa. Hayaan mo akong mabuhay, kahit minsan lang. Please naman, ayokong mamatay. Ang desperasyon ni Panpan bago siya namatay. Ngayon mo na ba alam kung ano ang pakiramdam nun? Ayokong mamatay. Mahal. Bakit? Bakit mo siya pinakikiusapan ng ganyan? Dito sa River City, may bagay pa ba tayong hindi kayang ayusin? Mga tambay lang yan. Mababayaran naman natin sila, diba? Kasalanan mo kasi lahat to. Kasi ikaw yung nang udyok sa akin. Kung hindi lang. Bakit ko nga ba? Isusuko ang pagiging mabuting manugang. Tapos papatayin pa si Panpan. Ha? Dahil lahat yan, dahil pinilit mo ako. Lumayas ka dito. Tulong.
May tao bang tutulungan ako? Jokai. Sarili nating mga desisyon ang pumili sa landas natin. Huwag mong ibuntong lahat sa mga babae. Noong andito pa si Panpan, binigyan kita ng pagkakataon. Tinulungan pa nga kita noon. Pero ikaw, hindi tama ang intensyon mo simula't simula. Hindi ka kaawa-awa. Ha ha ha. Hindi ka kaawa-awa. Kaya pala, hindi mo talaga gustong mabuhay ako. Ano? Papa. Nagkamali ako. Hindi sana ako naging ganun kasakim, at lalong hindi ko dapat napatay si Panpan. Gusto ko lang makuha lahat para sa sarili ko. Babayaran ko lahat ng to. Ng buhay ko. Pero, pahingi ng huling pabor. Nagmamakaawa ako. Please, pakawalan mo lang ang pamilya ko. Hindi, please. Guxiao, nagkamali ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Please, pakawalan mo ako. Aminado ako. Niloko kita. Pero yung nangyari kay Panpan, prangkaan lang, wala talaga akong kinalaman dun. Si Panpan ay, si Zoukai ang nagtulak sa kanya. Nagkamali lang ako gaya ng karaniwan ding nagagawa ng kahit sinong babae minsan. Walang hiya, ngayon ka lang marunong magmakaawa. Ano, nasaan na yung yabang mo kanina? Kapag desperado na ang masama, gagawin lahat malusutan lang, pati magturuan pa. Sir Gu, huwag kang papaniwala dyan. Sir Go, lahat ng pera nila iPad ni Ye Chenwen. Nabawi na namin yun para sa inyo. Mahal, wala na akong gusto kahit ano pa. Pakawalan mo lang ako. Please, sandali lang. Lahat ng gamit dito. Gamit pa rin pera mo nabili. Wala na akong interes dyan. Isauli ko lahat. Basta bitawan mo lang ako. Gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Kahit ano pang gusto mo. Kailangan mong maniwala sa akin. Totoo talaga akong nagsisisi. Magpapari na ako. Ipinagdasal ko na. Para kay Panpan at kay Madam. Tingin mo ba, karapat-dapat ka? Kung hindi lang ako nangako, sa asawa ko na hindi na makikialam. Matagal ka ng patay. Kung hindi, ikaw at si Jokai, wala na dapat ngayon. Kaya pala dati, si Go Xiao ang tinitingala dito sa syudad. Lagi siyang nauuna sa lahat. Akala niya talaga, magagamit niya ako para matalo ang sarili niyang kalaban. Pula. Pulang ahas. Siya yung tinatawag nilang. Dati pang pinuno ng River City, si Pulang Ahas. Siya yung tinatawag nilang pulang ahas. Di ba si Sir Go, ang nagpabilanggo sa kanya? Paano siya nakalaya? Kuya, naalala mo pa ba ako? Noon, sinugod mo ang asawa ni Guxiao. Magkasabwat tayo noon. Ako yung nagbigay kay Zoukai ng ideya na ilabas ka. Ngayon, wala na si Zoukai. Ako na ang papalit sa kanya. Magtulungan tayo. Tutulungan kita. Makaganti kay Guxiao. Wala na siyang natitirang kahit ano. Pati singsing niya, wala na. Sa galing mo, mabilis. Masusunod si Guxiao. Parang apak lang ng langgam. Go Xiao, sa dami ng taon, hindi ba oras na para mag-usap tayo? Ipinangako ko sa asawa ko na talagang titigil na ko. Wala nang away, wala nang gulo. Ang asawa mo. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang asawa mo, ako may gawa niyan, di ba? Kung paninindigan mo yan, mga walang kwentang prinsipyo. Mga prinsipyo mong walang silbi. Hindi mo ko kayang talunin. Hanggang mamatay ka. Padating na mga tao ko. Pag dumating sila, katapusan mo na. Hindi mo ba, iniisip na may kakaiba? Yung mga tao mo, andyan lang sa baba kanina. Wala na si Jokai ng matagal. Bakit wala pa rin sila? Ano bang ginawa mo? Yung mga taong nakita ni Jokai ay mga sinuhulan ko lang na umarte. Hindi mo sila kagrupo. Ngayong gabi, ikaw lang mag-isa dito. HMMPH. Siyempre ikaw na naman. Go Xiao. Ang kailangan mo lang gawin, kumilos. Tapos si Jokai, yung latak, nagpakamatay. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ako tulad ni Jokai, na parang basura lang. May tropa ako, na gagawin lahat ng utos ko. Anong gagawin mo tungkol sa akin? Ha ha ha. Habang nakakulong ka ng ilang taon, gumastos ako para pangaralan lahat ng tao mo, para bumait at magbago. Alam mo ba, ilang taong loyal sa'yo, ang natira? Ilan kaya talaga ang handang magbuwis ng buhay para sa'yo? Tapos na ang panahon ni Red Snake. Ngayon, ikaw na ang wala nang natira. Kalokohan, sumakay ka na. Mga gago, naglakas loob pa kayong traidorin ako? Red Snake, talaga bang iniisip mo na siya lang, Jokai, ang makakapagpalaya sa tao na mismong nagpakulong sa akin? Ikaw ang may gawa. Ako nga. Kung hindi, paano mo kaya naisip na magkakaroon ka pa ng pag-asa sa kalayaan? Nangako ako sa asawa ko. Naiiwan ko na ang buhay na to, pero pagkatapos mamatay si Panpan, napagtanto ko
na may mga taong hindi karapat-dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon. Kaya pinalaya kita, ginamit kita, para tanggalin si Jokai para sa akin. Ngayon, oras na para harap-harapan tayong magbayaran. Go Xiao, pinapayuhan kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hindi, hahabulin ko siya. Ano man mangyari, asawa mo pa, rin siya. Dati, di ba? Mukhang sira na ulo ni Red Snake, kalaban siya ni Go. Bakit niya ililigtas? Na, sabik na nga siguro na mawala siya. Para, hindi na siya ang maglinis ng sariling kamay. Go Xiao. Wala ka na talagang pakialam kung mabuhay o mamatay siya. Sandali lang, Sir Go. Pabayaan mo lang siya. Sir Go. Yung katulad ni Ye Chenwen, hindi na dapat pinapansin. Wala tayong dapat alalahanin kung mabuhay o mamatay siya. Kung may inaalala ka, kami na ang bahala. Utang namin to sa'yo, boss. Hindi ka na namin pipilitin magdumi ng kamay. Sabi ko bitawan mo siya. Hindi mo ba ako narinig? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Maawa ka. Nasiraan na yata ng bait si Go. Panalo na sana siya. Nagsayang pa para sa babaeng walang kwenta, kaya pala siya. Napagtaksilan, nakakahiya sa mga lalaki. Tayo lang. Hihihi. Go Xiao, Go Xiao. Matagal mo na sana, akong pwede tanggalin. Pero tignan mo. Pagkatapos ng ilang taon, hindi ka pa rin nagbago. Mahina ka pa rin. Paano mo ako matatalo niyan? Ha ha ha. Huwag mong pababayaan ang ahas na makalaya. Bigyan mo lang ng utos. Kami na. Ang bahala sa dalawang yan. Mawawala na sila sa mundo for good. Honey, iligtas mo ako, please. Huwag mo akong iwan. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Red Snake. Tayong dalawa lang to. Bitawan mo siya. At palalayain kita. Mahalaga talaga siya sa akin. Honey, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, aalagaan na kita ngayong oras na to. Go Xiao. Alam kong tama ang duda ko sa'yo. Dahil sa mga prinsipyo mo, ni hindi ka makaganti para sa sarili mong asawa, nakakaawa ka, ha ha ha. Pero, sa tingin mo ba, susunod ako sa mga patakaran mo? Mahalaga siya sa'yo, di ba? Gusto mo siyang protektahan. Kaya gagawin ko ang kabaligtaran. Sumunod ka na lang sa mga prinsipyo mo habang buhay mo. Hindi ka na makaganti para sa asawa mo, ha ha ha. So lahat ng to, plano mo pala. Hindi ka pala tanga. Bakit? Bakit mo ako pinalaya? Klaro naman. Klarong nangako ka sa asawa mo. Bakit? Tama. Nangako nga ako sa asawa ko. Kaya hindi ako ang gumawa. Ang ginawa ko lang, binigyan ko siya ng kaunting tulak. Binigyan ng pagkakataon. Sino? Sino ang gustong pumatay sa akin? Sa tagal mo sa kulungan. Parang nalito na utak mo. Hindi mo ba alam ang batas? Ang luma. Papalitan ng bago. Ha ha ha. Sang Biao. So, sinadya mo talaga yung mga salitang yon. Simula pa lang, tayong dalawa lang to. Binitawan mo siya, pinalaya kita, mahalaga siya talaga sa akin. Alam mo na, pag sinabi mo iyon, sigurado dadalhin ka niya kay Guxiao. Guxiao, nakakatakot ka. Isa kang tunay na demonyo. Masyado kang madaldal. Sir Go, ibinigay mo ang kalahati ng kayamanan mo sa mga kawang gawa sa pangalan ng anak mo. May mensahe ka ba para sa mga manunood natin? May mga usap-usapan tungkol sa manugang ng dati mong asawa at sa kalaban mo na si Red Snake. Totoo ba yun? Sir Go, nalaman namin na biglang tumaas ang stocks ng Go Group. Isa ka na sa pinakamayamang tao ngayon. Maaari mo bang ibahagi ang pinakabagong plano ng Go Group? Sige, Sir Go,
Sir Go, pwede ka bang pa-interview saglit? Pagkain. Nung gabing namatay si Panpan sa ulan, pinaiimbestiga ko sina Jokai at Ye Chenwen. Sa wakas nabuksan ko ang totoong sabuatan sa likod ng lahat. Gusto nilang kunin ang yaman ko. Kaya pinatay nila ang asawa ko at anak ko. Kaya pinalabas ko ang pinakamatindi kong kaaway, si Red Snake. Para magkampihan sila laban sa isa't isa. Wasakin ang isa't isa. Kung sino ang may Dragon Ring, siya ang leader ng pamilya Go. Ibinigay ko ang titulo at singsing kay Jokai, yung gago. Tapos ginamit ko siya para ilabas si Red Snake, yung traidor, sa bukas para matanggal ko silang lahat. Ang talino ng move na yun. Panpan. Nabigyan na kita ng hustisya. Honey. Nangako ako sa'yo na iiwas na ako sa ganyang mundo. Pero silang dalawa, namatay dahil sa Kasakiman nila. ginamit ko lang ang gulo nila, binigyan lang ng konting tulak. Hindi ko naman sinira ang pangako ko. Di ba? Sang Biao, Sir Go utos tanungin kita, gusto mo bang umangat? Pelikula, ginamit ni Dad ang pangalan mo para magtayo ng mga elementarya at library sa buong bansa. Sa tingin ko, matutuwa ka sa desisyong yun sa ganitong paraan. Kahit wala na ako, may mag-aalala pa rin sa'yo. Honey. Panpan. Tapos na ang lahat ngayon. Magpahinga ka na. Sana, balang araw. Magkita tayo ulit sa langit. Sir Go, bumalik ka na sana sa pinakataas ng mundo. Sir Gyu, bumalik ka na sana sa pinakataas ng mundo. Simula ngayon, ang Go Group ay opisyal ng papalitan ang pangalan sa Rompan Group. Sisiguraduhin kong ang pangalan na to ay makikilala sa buong mundo. At dadalhin hanggang sa susunod pang henerasyon.